Okay, ang check-in time natin sa gabi ito, alas 5 minutos po pasado alas 8, no? Okay, ang programa natin. Okay, medyo mahina ang pagpasok ng internet. Okay, kaya medyo delay din ang programa natin, no? Ayan. So, babati muna tayo. Magandang gabi sa inyo. Okay, dito naman tayo sa Consolidated News natin. Okay, pang gabi. Wala problema po kahit hindi tayo makakuha po ng exact time. Basta importante po ay makabalita tayo, no? Okay. So, panggabing programa Halo-Halo Special, Opinion Balita Timapa. Okay, kasama po serbisyo publiko tinig ng mamamayan. And then sumbungan ng mamamayan. Hindi tayo magpatagal. Pa-report natin si Tata Bulkarim, no? Ayan. Okay. Go ahead, Tata. Okay, on na. Malakas ka na, 4x4 Tata Bulkarim. Go ahead. Okay, sir. Maraming salamat. Maraming salamat para sa tapo. Isang magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-ismail. Gabi po tayo ng Pilipinas sa Maan, sa Cavite City, at sa Rambang Region. At sa tulad ng ating mga responsibility, isang residente na dati ng piso mag-nevertheless ang nasa ito isang ambush system mismo ng naturang bayan sa gabi ng Nobel na nalakot to those named 24. At sa ilang isang ambush excellent ang pag-dati ng piso at mag-nevertheless at ayaw halos sa naging kaya bilis at service na ilalim na isinagati ng piso at municipal police station itong harang Gayet, sa mga, meron sisi ng 24 habang naman Japanese, dati sa Jamalin, ng Pangkot, Sinhaba, Silisco, na naplakong dahil PLC 7 ay pinababay ito ng mga salain, dahil sa isang bala pa lang ng 45 caliber pistol. Hindi na mga maabot ng buhay sa pagmamantang si Jamilan, kung saan siya ay sinugod ng mga kasati ng dati dito sa ATM, at nakakasang ito ng minute na dito at ito yung nabutan namin dito. At sa ating wakang mga ulat, karagdadang ulat, isang lola at tubos sa tulog sa Zamboanga City. Ikinalaman at binapit ng ako yung isang lola sa kanilang minting kaaman na ang sukit sa barangay Biscaya ay umaga ng clinic mga 5 days na 24. Ang ulo sa paulat-ulat ng pahayag ng mga kasapi ng Bureau of Education nila sa Pagpao Station na sakop ang barangay Biscaya. Ito lamang yung isang life material yung sinutunan sa pilot ang kanyang kaamin. At umipot na ako ito ang mabaling kumanak at sinulaman na nagbabagay na ito. Samantala sa ibatang ulat, dalawang amin na agents na nakakaroon sa ambush. Na nakaugat sa isang ambush incident ang karang hindi pa madumako ng Philippine agent na ganapang incident sa Librid na sa barangay Lindin. Pangmunang ilalagay na si De Ona o London News 1. Pinagsinan ito ng order sa napaniwalay na incident ng ilalagay na si Provincial Police Office ng Mula Municipal Police Station at ng mga opisyal ng 51st Infantry Battalion sa ang dalawang nakas na mga operatiba. Pansamantalang hindi nila Go ahead.
Okay. Bakit ka nakat? Tawag ka uli. Nakakainat, Ay, hindi yan. pa nagpapaalam sa kanilang mga pamilya ang kanilang Okay, paputol-putol no? Okay. Shapi-shapi po mga kababayan no? Tawag ko uli tawag ka uli kata. Puro ambos ang balita ni Tata mga kababayan no? Sa kanyang area of responsibility. Ayan. Sayang nakat si Tata. Okay, tatawag ka ulit Tata kung okay. Ayan. Okay. Go ahead. napupuling tawad. Okay, sige, continue lang. Meron na. Paputol-putol ka. Sige, go ahead. Okay. Continue yung balita mo lang yon. Kasi sa karugtong natin balita, ang samantalang umulot-ulala ang dalawang subayang nakatay na gamitin pa na ipakaalam sa kanyang mga pamilya ang kanilang kapit sa mga panarambang na hindi na kilala ng mga kalalakihan. Kapag nagkasulit ang nabisma patungkol sa mga ang pagbabarin ng nila sila kapuso sa ginigandaan na mga albado na mga almado ng mga asotratos. Sa agad ng mga tayong dalawang intelligence agent na 54 sa IOD sa mga kami ng alat iba't iba't kasi ng kanilang katawan. Samantala sa ibang kapag-ala, LGU Dos, pinaliwalhati ng mga ginagawa assistance. Ito rin sinagawa ay ng Rodos at umoro kapri Dos Mil Badkate at ito yung mahagi ng food assistance sa mga maralitang pagkila sa Bangsa Mayo sa bahay ng Dati Nisisya at ibang Adyan Market. Ang natuloy sa mahagi ay may sasakapaan pa rin sa Lusipili Dos Mil Dati Nisisya. At yung sa mga disisip na matulukon ng fondo ang lahat na sinabari ng sabanan ay mabigyan ng tulong ang mga lamay ng Diyos. Dahil ang malitigasin ang hirap na ngayon sa nasabing bayan. Ang nasabing resistance ay mula sa local government support fund o LGRF. Ito ay programang national na pamahalaga na naglalayong suportahan ng mga proyekto, infrastruktura at matanging programa ng mga nasal na pamahalaan sa siyudad. Maraming siguro naman at portion pa rin sila at ang residents sa Diyos na mga ganyan na pag-beneficyo ng sabang tuloy sa mga pagkain. Pinasalamatan naman ng Mayor at Administration si President Ferdinand Marcos Jr. kasama si General Secretary ng mga panganggaman at sila ang tumulong ay nagpapilay tangan sa katuparan ng alcalde, ang tulong at may pamahagi ang mga pag-assistance lalo na sa mga estudyante na hindi po na wala ng tulong sa pagkain sa dato o din sa Lord, at sa ating yung dula, Go ahead. yes, Go so ahead. sa ating ulat, ulit ng gabi at sa ating junior yung committee na sa balitang din ng pag-isya ng ating bansa na pag-ulang na update dito sa lahat. LGC yung karamihan pinipulayan bilang ministra sa Pilipinas ay sa 1,001 minutes o 7,000 at 100 isla sa ating bansa sa mga bansa ng minutes ay nagpagalitan ng taong 2016 na sa National National Reserve International Authority ay nangyaya ng Pilipinas ang humigit ito sa 500 sa bagong isla. Kaya ang kabuang bilang ngayon ay nasa 7,641 island nation at ito na isla ngayon. So ang mga bagong isla na ito ay nahayag na isang mga bagong isla nito sa apps ay may pahayag na tungkol sa gamit ng mas advanced na mga paraan at teknolohiya sa pagbibilang ng mga isla sa Pilipinas.
Okay, maganda, maganda. So, sayang na natin wala pala. Ah. Kasi Okay. maraming salamat sa inyong nakilala, kung nandito sa Luzon na Cotabato City at ang tutuwa din sa rin para sa pag-graduation sa rin sa mga sa Bishop Public po sa pilit ng mamamayan. Okay, yan po ang correspondence natin po. Nakapag-report po dyan po sa area ng mga okay. Report niya, Salamat po sa Bishop. dalawang ambush. Okay. Dalawang ambush po mga kababayan, no? Okay. Yung mga dalawang intelligence ata yung report niya dyan po sa Lanao del Sur. Sa Lanao del Norte, Butigatan, no? Ayan. Dalawang intelligence po ng Sandatang Lakas ng Pilipinas, no? Ayan. Okay, nakahandusay. Okay, kasama pong motor mga kababayan, no? So, yan. Okay, sandali lang po. Ito po mga suki mga kababayan, ang balita natin sa panggabi. Okay, prime time news mga kababayan, no? Okay, yan po ang unang balita po natin sa gabing ito, no? Okay, si Tata Abdul Karim. Kanina patawag ng tawag yun. Yun pala, okay, balitang ambush, mga kababayan, no? Sa Lanao del Norte, no? Butig. At saka itong Maguindanao del Norte ata yung isa. Ayan. Hindi na pa umabot ng buhay, dead on arrival pa yung inambus yung mga kababayan, no? Okay. Pag mga 45 ang itira sa iyo, wala ka na talaga. Okay, hindi ka makaligtas. Mabigat dalahin ng 45 eh. Okay, pag tumama ay fatal mga kababayan, no? Basta 45 tumama sa iyo, fatal. Kaya nga, huwag ka magpatira talaga mga suki, no? Hanggat maaari, huwag ka magpatira. Pag yan ang ginamit, ay pagpaslang sa iyo, wala ka, hindi ka makaligtas mga suki, no? Okay, ayan. Okay, hanap tayo ng magsalita, no? Okay, isang tauhan po ng simbahan mga kababayan na mosque. Okay, mosque ng Muslim namin na pinaka-sacred na mosque. Okay, ay tatlo kasi ang pinaka-sacred mosque namin, no? Okay, masjid ng Makkah, Masjid al-Haram, at saka itong masjid ng okay, sa Madina. Okay. Pangalawa yon, no?
Masjid ng Nabawi. Okay, dyan po nakabase po sa Madina, no? And then itong pangatlo, itong Masjid al-Aqsa, no? Okay, malungkot na balita. Okay, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Okay, isang tawag po ng Masjid al-Aqsa, itong si Yusuf Salaman. Okay, binira po ng mga diumano. Okay, tawan po ng mga Israeli, IDF. Okay, itong sa Magarji, sa Magasi. Okay, middle of Gaza mga suki, no? So, ayan po. Pinatay po itong si Sheikh Yusuf ng Sheikh Yusuf Salaman, no? Kaya nga, ang pabaon ko bilang Muslim ako, sa kanya tao ng simbahan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, no? Yun ang pabaon ko po kay Sheikh Yusuf Salaman. Okay? Ay tauhan po ng Masjid al-Aqsa, no? Okay, magpatakbo po ng Masjid al-Aqsa. Ayan. Okay, tama talaga yung mga explanation po ng mga, meron ako naalala po nag-explain, no? Tungkol po mga dito sa Ahir Jaman, no? Okay, sa Ahir Jaman, abot po sa mga ulama. Okay, pagkitil po ng buhay po ng ayaw sa atin mga kababayan, no? So, inimpasahan na nga. Okay, dito sa bakbakan po sa Gaza. Okay, sa West Bank. Okay, Northern Gaza. At saka itong Southern Gaza mga suki, no? So, yan na nga. Okay, ulama na po ang tinira mga suki, no? So, wala nang matira sa mga sibilyan. Okay, ulama na po ang tinitira po dyan. Ang ulama kasi, yung alim, yung may dunong po sa agama Islam mga suki, no? Yan ang tinatawag na ulama o ulama. So ngayon, wala nang civilian at saka Hamas madali, kaya pati ulama na po tinitira po dyan sa digmaan yan. Okay. So, ayan kayong mga ulama. Okay, kailangan po ay medyo ingat-ingat mga suki mga kababayan, no? Ayan. Okay, tungkol po sa problema sa Cotabato po mga kababayan, no? Okay, may pinapakita po sa video, no? Yung SUV puti. Okay, anak pala yun ni former, okay, barangay captain ito ata, no? Si Dato Jam Sinsuat. Okay, involved doon po sa pagkumpiska po ng mga armas sa loob po ng SUV. Okay, puti. Pinapakita po ng mga kapwa natin na tagapagbalita. Okay, itong si Dati Kim Sinsuat, no? So, anak ito ni, okay, napaslang sa MOS. Itong si Dato Jam Sinsuat, no? Mga Sinsuat clan. Okay, kasama po yung si Dato Kim Sinsuat. Okay, ayon po kay Colonel Kerubin, okay, Manalang Jr. po ng Cotabato City, no? So, ayan. So, okay, tayo po ay magduwa po mga kababayan, maayos ang mga problema yan, no? Okay, pamilya po, okay, dapat maayos ito, no? Kasi, itong si Jam Sinsuat, at saka si Dato Umbra Sinsuat, okay, si Dato Ronnie Sinsuat, at saka itong si Dato Bimbo Sinsuat, magkapatid mga kababayan, no? So, hindi mo kaya yon na, okay, hindi mo kaya paghiwalayin. Kapatid sa dugo po mga kababayan, no? Kapatid sila sa dugo. Okay, dangan nga lang okay, hindi natin malaman po kung paano po dulo. Itong si Dato Jam Sinsuat po, si Jamael Sinsuat, nung mga panahon po ng
election ata yan, no? Okay, napatay po dyan sa kanyang mosque, sa kanyang lugar po, mga kababayan, no? Ang gandang nakapunta ko sa bahay niya, no? Nakapunta kami grupo ng mga news sa bahay niya. Okay, magandang bahay po ni Dr. Jam Sinsuat, no? Okay, malawak po ang kanyang property. Ang kanyang palasyo po dyan po sa kanilang barangay, no? So, ayon po rito sa report, okay, itong si Dato Kim Sinsuat, okay, ayon po kay PNP Colonel Kervin Manalang Jr., anak po ni Jam Sinsuat, no? So, nasali sa doon po sa, okay, sa SUV 40, no? Okay. SUV car, puti, mga kababayan, na parang Toyota yun. Ayan. So, yan po ang pwede maibigay natin, no? Okay, mga news update, mga okay, may kling balita, mga suki, no? Okay, magandang balita naman. Breaking news. Ang inflation rate natin po, mga kababayan, ay sandali lang, mag-break muna ako, mga suki. Okay? Saka ko balikan po ang balita ito, mga kababayan, no? Ayan. Okay, ang magandang balita sa sa inflation natin kasalukuyan ay bumaba po, mga kababayan, no? Okay, from 4.1 to 3.9% po itong Disyembre. Okay. Ang sa Nobyembre po ay 23 ay 4.1, no? So yun po ay may okay, na bago po ng 0.2% mga suki, no? So yan ang may balita ko po sa breaking ito. Okay, ng inflation ng bansa natin, no? Okay. So ano pang mga okay, mabilisan ng balita, no? Ito. Okay, nung panahon po ni during the time of President Donald Trump, okay, ni-sponsor ata itong Malaysian President Najib, okay, si Najib, no? Okay, si Najib. Okay. Najib administration ay gumastos po ng okay, 1 million 1.2 million po ringgit, no? Malaysian ringgit in Trump Washington Hotel in 2017, mga kababayan, mga suki, no? Okay. So, magkano equivalent po yon, mga magkano equivalent sa dolyares? Magit 280 plus, no? Okay, itong 1.2 million ringgit, mga suki, mga bayan, no? Kaya dito po nila Celis at saka Doktora ba yan? Badoy, Lorraine Badoy. Okay, nakulong po dahil po sa issue po ng travel expenses po ng speaker ng ating pamahalaan, no? Speaker of the House ng House of Representatives. 1.8 billion di umano, mga kababayan, no? Ang issue yon. Okay, na contempt po ang dalawa tungkol po pagtanong po ng pondo. Okay, ginamit po pang travel. Ayan ni itong kasalukuyan Speaker of the House, itong si Ferdinand Martin Romualdez, no? Dito sa Malaysia, 1.2
2 million ringgit, no? Malaysian ringgit, no? So mas mataas yun kaysa sa atin. Kasi halaga po ng ringgit mas mataas sa atin, no? Ayan. In 2017 po na, noong panahon po ng President, flamboyant President Donald Trump, no? Itong si Najib Rajak, ayan po masukin, no? Nakulong ba ito hanggang ngayon? Ayan po kasalukuyan sa Malaysia, mga suki, no? Tungkol po sa controversial, okay, 1 billion itong parang sa atin, MIF, okay, Marlica Investment Sovereign Fund, mga kababayan, no? Kaya ngayon MIC na, okay, Marlica Investment Corporation na po rito sa Pilipinas, no? Ang Sovereign Fund natin. Kontrobersya itong si Najib Rajak, mga suki, no? So, yan po ang mga balita pahapyaw. Okay, mabilisan po ng balita. Ayan po mga pwede kong maibigay sa inyo, no? Okay, sa gabi nito. Okay, pumunta tayo sa ibang balita. Sandali lang. Okay, break muna ako. Ito muna, no? Okay, 31 minutos, 31 minutos dapat kasi Kastilano, Chabacano. 31 minutos po pasado na po alas 8. Okay, balita natin, araw ng Biyernes, 5 po ng Enero 2023, mga kababayan, no? Hindi ko nabasa ito dahil nagmamadali po si Tarhata Abdul Karim po sa kanyang balita, 2 ambus. Ayan. So, sige po mga suki, no? Ayan. Tingnan natin po kung ano balita, no? Okay, sandali lang, no? Okay, itong si Secretary Go, no? Okay, bagong secretary. Okay, kamag-anak ba ito ni Senator Bongo? Kasi parehas po ang pamilya nila, no? Baka hindi. Okay, basahin natin ang balita. Okay, the holiday are over. And it is time to discuss the economic cabinet level and other appointments and a decision on economic matters made over the last 2 weeks. Okay, first, Secretary Frederick Go, si Frederick Go na. Okay. I first met in 1990 shortly after I returned to Manila from working in New York when I was a young and sometimes foolhardy
Managing Director of the FCI, a capital, FCI Capital, who fortunately had the guidance of Rafael Buenaventura, President and the Chief Executive Officer and CEO of the PCI Bank. Wala nang PCI Bank ngayon, no? Wala na. Ano bang, nasaan nakamerge ang PCI Bank, no? Sa Security Bank ba? Wala na. Hired me and John Kogongwei, Junior Vice Chairman and the Chairman of the Executive Committee, and Eugenio Lopez Jr., Chairman. Ito po kasaysayan ni Gono sa kanyang career. Siya na po mag-explain ng kanyang career, mga kababayan, no? Sige. I did minimal harm, and we achieved a lot, like moving from number 12 to number 1 in underwriting wrong in 18 months, no? I thought the achievement reflected in the state of the local investment banking industry more than my skills. Though my work ethic of actually showing up on time and starting work at 9 a.m. or earlier rather than easing into the day, help. I remember winning a prize debt deal when I was the third choice because the first two weren't in the office yet to take the time sensitive called pre-sale. Pre-sale phone days. Mga malalaki ng telepono po ay meron ako noon dati, mga suki, no? Pwede mo pang bato po sa ulo ng tao, kalakihan ng tinatawag na pre-sale, no? Ayan, meron akong nakasubscribe ako noon po nung dyan ako sa Metro Manila, no? Kalaki po ng cellphone yung mga suki. Ang tinatawag ay pre-sale. Meron ako unit yan, mga suki, mga kababayan, no? Kabigat po dalhin. Kailangan may sariling bag. Kailangan akay-akay mo yung pre-sale, mga kababayan. Noong mga panahon na yun, no? Hindi na katulad ngayon ng mga smartphone na. Let's go. Just join the then Gogongwei on Manila Times after graduating from Ateneo, in what you can blame him for started me on my column writing career by inviting me to write on business for the Manila Times. Manila Times. Thank you, Thank you to Dante Ang, Senior, and Dante Ang, second, for inviting me again to write for the Manila Times again, which I took up 30 years after my first go around in 2020. I have had occasional, dealing with debts, since then in his capacity as a president of Robinson Blanc, mga no? Siya po ay bata ni John Kogongwei, kumawak po ng Robinson Blanc, mga kababayan, no? So, malaking kumpanya po itong
Robinson lang, mga kababayan. Okay, meron pa ba? Meron pa po mga kababayan, no? Even then, I struck me as a mature and achievement-oriented. He already had a beneficial trait. He continues to have an affable personality, no? Affable personality. Affable personality, no? Pag medyo islang-islang natin. Pag tayo mga colloquial, katulad ko, affable. Pag mga medyo kwan, no? Medyo mga Ateneo o kaya Lasal, affable. Mga suki, mga babae. Katulad ko, affable. Kaya. More importantly, like his cousin, Lance Kogongwe, is very intellectually curious, with an open and empirical mind that is result-oriented. I have never been in a government, but I am very aware that the way it operates is very different from the private sector. We have had some successes with those who moved from a private to a very high-level public position, but many failures and disappointments as well, probably due in part to a lack of experience in government before. Okay, they were given their high-level position, mga kababayan, no? Okay, iba kasi ang private, puro tubo, puro profit, ano pag sa government kay, okay, public service, mga kababayan, no? Tulong sa kapwa. Okay, ang dapat mindset mo nga suki, no? Ayan. Pagtulong po sa publiko. Ayan. Okay, at the higher odds, Secretary Go seem to have higher odds, in my view, of succeeding for many unique reasons beyond his character and intellectual trait. First, and I mean, this is very seriously, is working for John Kogongwe Jr. for over 30 years, dealing with such an outsized personality and an extremely demanding leader, earning his respect and delivering his sterling resolve and staying on his good side, and not simple. It is required not to just a great intelligence, but a very flexible personality and a modest ego. Si Dan Kogongwe, mga suki junior, no? Ganun palang pagkatao niya, no? Okay. Okay, so some people have asked me how I develop my attention to detail, which I concentrating on the major objective and being result-oriented and flexible. I told them a large part was reporting to Mr. John every week. Okay, at the EXCOM or board of a PCI capital for 3 years, no? Every week mag-report. Now, think of doing that nearly every day for 30 years. I had ups and downs with Mr. John, but all of the clients I have worked with, he was the most intellectually curious as well. Okay, read. He was also demanding and decisive. If you can earn this respect and work well for him. Okay, you are well prepared
okay, for the challenges of the Republic of the Philippines. Ayan po mga suki, no? Another reason for my optimism is Secretary Go already had a prelude to the government work by being a presidential advisor and from what I gather, quite an active one, that the president was open a discussion with. So while this is the first of a full-time government job, it is not his first exposure to working in government. And with the president and his administration, he knows what he is signing up for. Okay, so full-time na siya government employees, no? Itong si Frederick Go. Okay, kasi secretary na siya po ng Marcos administration, no? Okay, tingnan natin ang performance. Okay, still I find it odd that the president choose to add another layer of bureaucracy, albeit a small one, if Secretary Go will only have a staff of 4 and concentrate on coordination rather than disappointing him to a major existing cabinet post. The most powerful cabinet positions are those with the biggest budget, but the most prestigious are traditionally the Secretary of Foreign Affairs, the Defense, and Finance. Clearly, President Ferdinand Marcos Jr. think very highly of Frederick Go. The Finance Secretary is usually the primus of the economic team. Wouldn't it have been more difficult, more efficient to appoint him to that or another existing key economic managers cabinet position and add what duties he has now to his to his remit, mga kababayan, no? So ano po expectation natin kay Secretary Go? At ano naman ang expectation ni Secretary Go sa Marcos administration, mga kababayan, no? Okay, intertwine mga suki, mga kababayan, no? Okay, ayan. If I was part of the existing economic managers team, okay, this is not something I could take as a sign of a confidence in my leadership if, as rumored, there is a strong likelihood the president is going to replace the finance secretary and possibly others, is in reporting to another cabinet secretary instead of the president, something that would give the candidates for the economic managers, cabinet secretaries pause about taking the job, especially if one has another option. Papalitan si Secretary Joke, no? Dito sa sulat ito. Okay, papalitan. Plano pa lang ata mga suki, mga kaubayan, no? Ayan. So, okay, wala pong manatili pag gusto ko palitan ng executive, wala pong magawa, mga suki, no?
Okay. Papeles lang, contract lang ng papeles, appointment. Okay, ang tungkulin mo po sa pamahalaan mga kababayan. No? Basta mga presidential appointee, ganun po mga suki. Ayan, coterminus. Okay, para sa akin po ay nang hinayang tayo po kay President, kay Finance Secretary, mahabang kasaysayan po pagbilang ng figure mga suki mga kababayan. No? Okay, sige lang. Okay. Magaling po si Finance Secretary Benjamin Diokno, no? Okay, I suppose both the President and Secretary Go can assuage that they fear. But why cause 18 the first place and add another level of bureaucracy? Okay, I have had bosses only want to give good news and not make or execute tough decision. Okay, they needed an enforcer, okay, to implement the tough choices and give the bad news, the good news, boss who just have the beer of a glad tidings. I suppose the boss, Santa Claus, with the enforcer as the Greens. Enforcers as the Greens. Greens mga kababayan. GRINCS. Okay, the work when time were good, but I never saw the end. Well, as inevitably challenging times and crises do come, and you will took the boss for guidance and decision. I hope this is not part of the reason for the creation of the Super Economic Coordinator post. Okay, yan lang binabantayan natin. Okay, pagkatul po ng graft and corruption ng mga kababayan, no? Okay. Kaya nga ayaw nila kay Secretary, okay, Secretary Benjamin Diokno, no? Ayan. Baka tools, okay, pagkulimbat po ng kwarta mga suki, no? Huwag sana. Okay. Tayo lang magkakuan lang mga suki mga bayan, no? Okay, pauna na ba? Huwag po ganun si Secretary ko, no? Okay. Okay, collective limitation. Okay, on the Maharlika board individually, I have no objection to any of the members. Or are qualified, some more than others. My issue is again, like with our present group of the economic managers, their collective limitation. I have written about that on our present economic managers and will not repeat my points with Maharlika board. What is the unfortunate is for all the individual qualification, okay, the director have is what they collectively lack. No private equity experience, no broad infrastructure, investing, and experience especially for non-controlling stakes, no international experience in advising, structuring, or selling equities or funds. Okay. Okay, so kailangan may mga dunong dyan po mga suki, no? Okay. Okay, fortunately, Bikitan has high level of international multilateral experience from being a very senior at the Asian Development Bank, no? But no one has a current
and senior international experience in the areas I listed. Okay, si Vicky. Sinong Vicky itong mga suki na? Vicky Tan. Isang part po ng board dyan po sa Maharlika Investment Fund, no? Okay. So, tandaan mo, Vicky Tan. Sulatin nyo. Okay, Vicky Tan. Okay. Okay, I think all three are not just critical but necessary. The first two are essential given the nature of the investment to be made. The third would be very useful if you seriously want to bring an outside investor for a fund. The key to investing is not limited to the terms of entry, but the exit as well. Okay, the third would be very useful if you seriously want to bring an outside investor, not something corporate tax typically look as they usually buy to keep. It is critical to have someone who is instinctively understand all this rather than learning on the job. Okay, kailangan may laman ka ng mga ibig sabihin mga suki, no? Hindi ka bago mag-learning po, nandoon ka na sa table mo. Dapat papasok ka, may alam ka na po dyan. Okay, dito po mga suki, no? Dapat malawak ka na. Okay, we already showed that not having the expertise and imposing as you went along resulted in when the Maharlika law was passed with all its avoidable flaws and a shortcoming remedying them is not the board and management responsibility. On that last point, the CEO, Joel Consing, clarified between seed investment like the Development Bank of the Philippines, DBP, and the Land Bank of the Philippines, Land Bank, an investor in what will to be a sub-fund when they intend to invite foreign and other investors. I see this point and I agree with his areas of concentration, but does not serve the Land Bank and DBP capital dilemma. Ayan po mga suki, no? Sige. Ayan. Anong oras na? Okay, kunting oras lang natira mga suki, no? Okay, DBP and the Land Bank over the possible government sources of initial capital using the Land Bank and DBP are the very two worst choices possible because of the effect on their lending, which is aligned with what Maharlika is supposed to achieve. It is worse than into talking from one hand to feed the other. It is taking from one and penalizing them by 10 times. Now, that could escape a former central bank governor, compound me to many did not consider capital adequacy but just liquidity mga kababayan, no? Okay. Hindi capital adequacy. Liquidity mga suki, no? Ayan. Okay, I will not repeat my other concern about DBP and Land Bank being the seed investor, but they remain relevant. Okay, they better not budget having the money back
for at least a very long time. Okay, the Marlica board should at least concentrate on having it treated as equity when invested instead of a policy, foolishly. Okay, classifying it as sole equity now, all funded in advance of anything that was originally proposed. I gathered, okay, that there is some hope, okay, that not just a common sense, but sanity will triumph over pride, the equity treatment of the investment. Okay, anecdotally, I am meaning from corporate, okay, that those who back that these two banks are already slowing down or reducing their new loan given the capital constraint, okay, caused by their Maharlika investment, no? Okay. So, yan po ang isang paragraph na lang. Okay, sinulat po ni Secretary ko, no? As to bringing an outside investor, consing talk about a for sub-fund, I would bread. I cautiously on a proposing that is where someone with a direct private equity experience and international funds raising for fund would be useful. A fund with an entry and exit term and the usual provision common with private equity fund, that is the right way to go. But for some fund may be excessive and misguided. Okay, size matter too for each sub-fund. Okay, for is likely for at least some must be tied by even regional standard and may not be fully invested even over a usual time horizon for this to 5 years, and I will discussing that in more detail for another, no? Meron ako katanungan ngayon, bakit tayo gusto alisin po si Secretary Benjamin Diok? Nabanggit mo rito sa article ito, mga kababayan, no? Ano pong kadahilan? Okay. Ako meron akong mga naisip na hindi maganda, mga kababayan, no? Bakit nakusunadahan si Secretary Benjamin Diok, no? Dito, base sa sulat ito, no? Bakit may balak papalitan, no? Okay, meron pumasok sa isip ko na hindi gaano po maganda, no? Diba question po ng mga ill-gotten wealth? Okay? Meron ba may mga issue na ill-gotten wealth ng matagal-tagal hindi na ma-resolve ba? Okay? Kasi ito si Benjamin Diok na po, maaari po ay talagang iba po mga manindigan, mga suki, no? Okay, sa haba ng track record niya sa government services, wala tayong kaduda-duda, mga suki, no? So, yan ang pumasok sa isip ko. Okay, baka itong Maharlika Investment Fund, sana hindi ako magkamali, no? O hindi ako magkamali. Opinion lang ito, mga suki, no? Pwede hindi, pwede totoo, pwede hindi. Okay. Baka para makapasok po yung mga ill-gotten wealth, mga kababayan, no? Okay, yung pinagdudaan ng lahat,
ay kasama na ako. Kasama po si Raisa Robles. Ayan po mga suki, mga kababayan. No? Okay, so duda ako sa sunod po ito ni Go, mga kababayan. Bakit nabanggit dito po Secretary ng Magaling, dating professor ng UP, si Benjamin Joc, mga kababayan. No? Matagal na itong mga alingas-ngas, no? Mga ugong-ugong po na tungkol po kay Secretary Benjamin Joc, no? Nagsimula ito sa binitawan po ng ate po ni President Bongbong Marcos Jr., no? Itong si Senator Amy Marcos. Ayan. Sila ni balisakan, mga suki, no? Ayan. So, kahit ganun po, basta tayo ay tutok sarado po sa mga iyang Maharlika Investment. Kahit ang pangalan, no? Investment Fund, Maharlika Investment Corporation, Sovereign Fund. Basta, sana amlak po, mga suki, mga kababayan, no? Ay katulad po ng pag-iisip ko, mga suki, ito po ang taga-amlak. Taga Central Bank ng Pilipinas. Bangko Central Bank ng Pilipinas, no?